Salamat po sa iyong kahangahangang ginawa para sa amin. Salamat, Panginoong Hesus. Na ang sino mang manalig sa iyo ay hindi mapapahiya. At ang sino mang tatawag sa pangalan mo ay maliligtas. Salamat, O God, Holy Spirit. Walang nanalig tumanggap sa Panginoon na naghihirap. Walang nanalig tumanggap sa Panginoong Hesus ay pinabayaan, kundi bagkus ito yung sinasakluluhan. Ito yung ingatan at ito yung inililigtas. Oh Father, salamat Ama sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kahangahangang ginawa sa mga buhay namin. Salamat, salamat, salamat. Salamat Holy Spirit. Salamat Holy Spirit. Salamat Holy Spirit. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Pangunahan mo ang bawat sandali. Pagpalain mo ang bawat sandali. Ipahayag mo ang puso ng Ama sa amin. Ipahayag mo ang iyong puso sa amin, Ama. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat po. Salamat. Oh, hallelujah. Believe. Maniwala po tayo. Maniwala po tayo. Maniwala po tayo. Suko ang ating buhay sa Panginoon. Maniwala po tayo. Maniwala po tayo. Hallelujah. Believe, believe, believe. Come, Holy Spirit. Just awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Just awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Holy Spirit. Amen. Was I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Amen. Salamat, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name. Lahat magsabi ng? Amen. Lahat magsabi ng? Amen. Amen. Please be seated with the wonderful presence of God. Maupo tayo sa presensya ng Panginoon. The Lord is in this place. Naniniwala ba kayo na ang Diyos nasa atin? Nasa piling natin? At sinong naniniwala kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandoon ang kalayaan? Amen. Salamat, worship team. Oh, praise God. So, ang ating pag-uusapan ay tungkol about quickened by God. Sabihin natin, quickened by God. Okay, ginising ng Diyos. Oo, binuhay ng Panginoon, quickened. Kumbaga, ginising, binuhay, tayo ay ginawang alerto, ginawang smarte, ginawang gising. Ano pa ang ibang meaning ng quicken? Pag sa natural na salita. So, quicken from the Spirit means enforced by the Holy Spirit. Enforced by God. Tayo ay nilagyan ng buhay ni Lord. Naalala ko yung sinabi ng Diyos dyan sa Romans chapter 8 verse 11. So, sa Romans 8:11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you.
by His Spirit that dwelleth in you. So He that raised up Christ from the dead, yung Spirit na bumuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay, shall also quicken. Quicken, sabi natin quicken. So, yun din ang Espiritu na bubuhay sa inyong katawang namamatay. Katawang namamatay, katawang kinakapos, katawang limitado, sa pamamagitan ng Espiritong nananahan sa inyo. Amen po ba? Sa pamamagitan ng Espiritong nananahan sa inyo. At sinabi din yan sa Colossians chapter 2 verse 13. Sabi doon, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath He quickened together with Him. Hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. So itong pasa-pasang kasalanan ay pinatawad ka na mula doon. At ang Bible nagsasabi na tayo na mga patay dahil sa ating mga kasalanan at sa ating katawang mga hindi tuli, ibig sabihin uncircumcision of your flesh. Ibig sabihin, kasi dati, para mapabilang ka sa kaharian ng Panginoon, mapabilang ka sa lahi ni Abraham, kailangan nyo pong tuliin. Kailangan na ituliin sa pag tinawag tuli sa lumang tipan, ito ay paghahati ng parte ng laman para mapabilang ka sa kaharian ng Diyos. Pero sa bagong tipan ay walang iba, ang tinatawag na circumcision ay circumcision of the heart. Puso ang ating kailangang mapihit sa Diyos. Puso ang kailangang maibalik sa Diyos na dati kayong makalaman, ngayon ay binuhay tayong kasama niya. Sabi mong binuhay kasama niya. Quickened together with Him. Quickened together with Him. Kaya ang ating pong buhay, sino po ba ang nagpapagalaw o kumukompas sa buhay mo? Sino po ba ang nagpapagalaw at kumukompas sa buhay mo? Sino po ba ang kumukompas? Pag sinabing kompas, nagdadirect, naggagabay sa ating buhay. Kaya binabanggit ng Bible na kapag ang buhay natin ay together quicken with Him, na pasamang binuhay kasama niya, di siyempre, ang kasunod ay aalisin niya ang puwersa ng kasalanan na nagpapaalipin na mahirap gawin, ay ngayon ay malaya na nating magagawa na sumunod sa Diyos. Hindi na mabigat sundin ang Diyos. Hindi na mahirap sundin ang Diyos, sabi ng 1 John 5:3. Sapagkat bakit? Tayo ay kasamang binuhay kasama niya. So ibig sabihin, wala na hong puwersa na pwede pang magpapaalipin sa atin o umalipin sa atin para masabi nating mahirap sundin ang Diyos. Madali na pong sundin ang Diyos dahil binigyan tayo ng katuwiran ng Diyos. Binigyan tayo, ang tawag niyan ay force of righteousness. Force of righteousness. Nilagay sa atin ang kapangyarihang makasunod sa kalooban ng Diyos. Nilagay sa buhay natin, kaya meron po tayong tinatawag na quickened spirit, divine enablement. We have His divine enablement. Meron tayong kakayanang nilagay, dinownload, ipinasa sa iyo. Meron siyang inilagay sa buhay mo na yung mahirap sundin ay bibigyan kanya ng kapangyarihang masunod mo ang kanyang kalooban. Kaya sinasabi ng Bible na nagagalak kami sa aming kahirapan. Nagagalak kami sa aming kahirapan
Sa tao na pananalita, wala pong nagagalak sa kahirapan. Lahat ng naghihirap, malungkot. Tama, mali. Pero ang salita ng Diyos, nagagalak kami, sabi ni Paul, nagagalak kami sa aming kahirapan. Bakit sila nagagalak? Kasi naintindihan, na unawaan nila na ang kahirapan ay nagbubunga ng katyagaan. At ang katyagaan nagbubunga ng bagong buhay. Nagbubunga ng proven character. At ang proven character ay nagbubunga ng tagumpay. So mayroon talaga pong proseso. Kaya mayroong 3 Greek words for life. Ito po yung bios, na ang ibig sabihin, life is a biological life. Pangalawa, ito yung suchi, that life is a soul life. Nandoon yung mind, emotion, and will. Nandoon yung mind, suchi, soul life. Nandoon yung mind o mental, nandoon yung emosyon, nandoon yung will. At yung pinakalas, yun yung Zoe life, is God's kind of life. Isang buhay na kaisa ng buhay katulad ng buhay ng Panginoong Hesus. Kung nahihiwagaan ka, bakit ka nahihirapan? Kung iyong titingnan ang 3 klase ng buhay, ikaw lang ba ay biological life? Ibig sabihin, ang buhay mo lang ay existing. Nabuhay ka lang existing. Nabuhay ka lang para kumain. Pero ano bang tama? Kumakain ka para mabuhay o mabuhay ka para kumain? Ulit. Kumakain ka ba dahil ikaw ay buhay o nabubuhay ka para kumain? Ano ang tama? Ang tama ay ikaw ay kumakain dahil ikaw ay buhay. Dahil wala pong patay na kumakain. Hello? Wala pong patay na kumakain. Kaya po tayo nakagagawa dahil buhay ka muna. Kaya po tayo kumakain dahil buhay ka muna. Ang Bible nagsasabi, salita ng Diyos nagsasabi, ay binuhay ka ng Diyos. Binuhay ka ng Panginoon. Kaya nga po, yung buhay na biological life, tayo po ay ipinanganak na hiwalay sa Diyos. Ipinanganak ng makasalanan, sabi ng Psalms 51. Wala pa tayo, di pa tayo pinanganak sa bahay bata, di pa tayo lumabas sa bahay bata ng nanay natin, tayo po ay makasalanan na. Di pa tayo gumawa ng masama mula sa bahay bata ng nanay natin, tayo po ay masama na. Kaya tayo ay ipinanganak na masama. Tayo po ay ipinanganak na meron pong minana na kasalanan. At kaya po, naapektuhan po ang ating soul life. Naapektuhan yung ating soul, ang ating isip. Naapektuhan ang ating emosyon. Naapektuhan yung ating will. Ang ating will ay nakikipagbaka, nakikipaglaban kung ano ang tama. Kaya meron po tayong tinatawag na pagpupursige. Kasi meron kang hinahanap sa buhay mo na hindi po makukuha ng kapirahan. May hinahanap ka sa buhay mo na walang katapusan, na hindi makita sa iyong ari-arian, na hindi makita sa iyong malaking bahay, hindi makita sa iyong mga bagay na nakuha. At yang may kulang na pakiramdam ang tao. Bakit? Kaya may kulang na pakiramdam ang tao kasi originally, ikaw ay nilalang na kaisa ng Diyos. Originally, ikaw ay kamukha na nilikha ng Diyos. Kamukha niya, binigyan ka ng espiritong kagaya ng espiritu niya. Nang magkasala ang tao, yan po yung kalagayan natin, namatay ang tao. Pag sinabing namatay, hindi po namatay physically. Siya po ay, ang Diyos ay umalis sa atin. Kaya nabubuhay po tayo according to the word biological life. Nabubuhay lang po tayo na kumakain. Nabubuhay lang po tayo na yun lang, we are existing but not living. Living well in the presence of God. Buhay lang. Wala lang.
Pag kinumusta, eto, ganun pa rin. Sa Ilocano pa, pag kinumusta, kastoy lata, awante kwartam, awante lod pa. Pag kinukumusta tayo, eto, ganun pa rin. Walang girlfriend, walang boyfriend, walang pera. Parang ang litanya na lang natin, okay na di okay. Bakit? Kasi ang buhay talaga ho natin ay talagang nabubuhay, sabi ng Jeremiah 17 verse 9, ay miserable at walang lunas ang ating kabulukan. Sabi ng salita ng Diyos. Walang lunas, kahit ano pang gawin ng tao, hindi niya kayang lunasan o punuan ng kanyang narating sa pamamagitan ng sariling lakas. Kaya kapuso tayo. Kaya po dumating ang salitang life, Zoe life, and God's kind of life. Kaya kailangan dumating na tayo ay hingahan ng Diyos. Kailangan natin ng Zoe life, na ang meaning ng spirit means wind sa Hebrew. Ang meaning ng spirit ay salitang wind sa Hebrew, sa lumang tipan. Sa bagong tipan, na ang meaning ng spirit means breath, hininga. Ang meaning ng salitang spirit means breath. Ibig sabihin, yung Zoe life is God's kind of life na kailangan po nating hingahan ng Diyos. At ang hininga na yan ay manggagaling po sa gawa ng buhay ni Kristo Jesus. Kailangan po, nasa John 20 yan na kailangan po tayo ay hingahan ng Panginoong Yesus sa isang bagong buhay na hininga. Kailangan po tayong salina ng buhay. Kailangan ang Holy Spirit ay gumalaw sa ating buhay sapagkat kung gaano lang katlakas yung Spirit na ating natanggap, yan lang din yung lakas na ating pong mailalabas. Kung ano yung lakas na galing sa Diyos na ating matatanggap ngayon, yun lang din yung lakas na ating malalabas. Kaya kung mapapansin nyo po na ang banal na Espiritu, gusto niyang bigyan ka ang galaw ng Espiritu, the work of the Spirit in our spirit ay magsisimula sa loob ng ating inner man. Magsisimula yan sa ating pagkataong panloob, our inner man. Say it with me, inner man. Gustong i-work out ng Holy Spirit ang ating pagkataong panloob. Gustong trabahuin ng Holy Spirit ang ating pagkataong panloob. Gusto niyang ikaw ay maniwala. Ang part mo lang maniwala. Ang part mo lang ay tanggapin. Part ng tao maniwala. Part ng tao, parte ng tao, partisipasyon ng tao ay tanggapin ito. Maniwala at tanggapin. Sabihin natin, maniwala ka. Sabi mo sa iyong katabi, maniwala ka. Sabi mo sa iyong katabi, walang pilitan. Sabi mo rin sa katabi mo, walang tanggihan. Wala pong pipilitin. Pero wag mo naman tanggihan si Lord. Dahil hindi po tao ang iyong tinatanggihan. Creator po. At ang Holy Spirit, the work of the Spirit in our spirit, yun yung ating inner man. Yun yung pagkatao mong panloob. Kaya sinasabi ng Ephesians 2:14, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Sabi mo, workmanship. Pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos
Nung una pa, naunahan ka na ni Lord. Nang una pa, upang siya'y ating malakaran. Siya nating malakaran. Siya nating masunod. Kaya ang Bible, workmanship created in Christ Jesus. Tayo yung kanyang pinakamahusay na gawa para sa kanyang layunin. Tayo yung kanyang obra maestra para sa kanyang layunin. Created by God for His purpose. Tayo yung kanyang pinakamahusay. Sabi mo, pinakamahusay. Ikaw ang pinakamahusay na ibig sabihin, kakaiba ka. Isa ka sa mga kakaiba na kailangan mo tong makita. Kailangan mo tong maunawaan na ikaw ay kakaiba. Workmanship, we are His workmanship. Tayo ang pinakamahusay niyang ginawa. Hallelujah. Di ka ba mapapahaleluya sa Diyos na napakahusay pala ang pagkalikha sa iyo? Ay, Pastor, paano pinakamahusay may saklay ako? Pastor, paano pinakamahusay may kuba ako? Pastor, paano maging pinakamahusay? Paano pinaka-unique kung ako naman ay may kapansanan? Unique ba yun? Yeah, unique ka. Kasi sila, dalawa paan nila, dalawa lang sa'yo, apat. Hello? Bakit sa isang baso pa, bakit titingnan mo yung kulang, bakit hindi mo tingnan yung natira? Ba't hindi mo bilangin yung meron ka? Bakit lagi mong binilang yung wala? Bakit di mo payagan ang iyang bagong perspective, bagong pananaw sa buhay, na ikaw nga naman maniwala ka na pinakamahusay kang gawa ni Lord? Hello? Napakahusay ang pagkagalaw sa iyo. Napakahusay ng pagkagawa sa iyo. Alam mo ba, kaya mo lang hindi pansin, kasi kung saan-saan mo hinahanap ang pagkamahusay mo. Kaya nga dito, created upang palutangin ang kakayanang mag-imbento. Builder ang tawag sa'yo. Kaya tayo nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya yung workmanship, taas konti, yung workmanship, isang natatangi, isang unique na nilalang o nilikha ka ng Diyos. Kakaiba ka, kaya nga kailangan makita mo, yung pagkalikha sa iyo ay upang palutangin ang kakayanang mag-imbento. Kakayanan, meron kang kakayanan, kakaibang kakayanan. Siguro hindi mo palang kita ngayon. Kailangan mo tong makita. At ang magpapalutang niyan, walang iba kundi ang Diyos na may likha sa iyo. Kaya nga, quickened by God. Kaya nga, quickened, binuhay ng Diyos. Binuhay, pag sinabing binuhay, ginising. Yung dumating ka sa kapahayagan na makita mo ang iyong sarili kung gaano kakahusay niyang nilalang. Quickened by God. Para di mo makita ang sarili mo, lagi kang kawawa. Para di mo makita ang sarili mo, lagi kang kapos. Para di mo makita ang sarili mo, wag mong makita yan. Ang makita mo, yung kasaganaan ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Grabe yan. Yung inihanda niya na inilalagay niya sa buhay mo na may uniqueness ka. Yung palutangin yung kakayanang mag-imbento. Yung palutangin yung kakayanan mo to make something new. At ganyan ka to bring into existing na kung saan existing something na meron ka, siguro tamad ka lang mag-isip. Kasi gusto mo instant na may gagawa para sa'yo. Siguro bumalik ka doon sa sarili mo o pause mo na sandali. Pause mo na. Nag-pause ka na ba minsan? Yung parang, alam mo, yung
Parang okay, hinto muna. Back to yourself. Bumalik ka muna. Ano nga ba yung meron ako? Hello? Ano nga ba yung meron ako? Ano nga ba yung kakayanan na unique meron ako? O siguro dahil tamad ka lang mag-isip, o talagang tamad ka? Hello? O talagang tamad ka? Pero salamat may magulang, lagi kang ginigising. Salamat may tatay, lagi kang ginigising. Kahit ang tingin mo makulit sila, okay lang. Kailangan ka talagang kulitin. Kailangan ka talagang gisingin. Kasi bakit? Para makita mo ang number 2, na tayo nilalang ni Kristo Jesus. Tayo nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Sabi mo, para sa mabubuting gawa. Sabi sa Ephesians 2:10, not created unto good works. Hindi yan ang accurate. Kundi ang accurate, sabi ng Ephesians 2:10, but created in Christ Jesus. Nilalang ka, nilikha ka sa Panginoong Hesus. Nilalang ka, nilikha ka sa Panginoong Hesus. At ang mabubuting gawa ay resulta lang ng buhay ni Kristo Jesus sa buhay mo. Huwag po nating diretso yung not created. Huwag nating idiretso yung created unto good works. Hindi po yan. Ang tamang salita sa Bible is created in Christ Jesus unto good works. Kaya tayo nakagagawa ng mabuti dahil sa mabuting Kristo, mabuting Diyos na nananahan sa atin, ang tawag niya na ay quickened by God. Sabihin natin, quickened by God. Yung bigyan ka ng pananaw, quickened. Bigyan ka ng pananaw, perspective. Perspective na mataas. Pananaw na pang-itaas. Na para ito ay mailatag mo sa ibaba. Malakaran mo sa lupa. Masabuhay mo sa lupa. Kaya yung Kristong ito na nabuhay na mag-uli, kung ang Espiritu na bumuhay kay Kristo ay nananahan sa iyo, yan din yung Espiritu na bubuhay sa pananaw mo. Alam mo, pag binuhay ang pananaw mo, makakalimutan mo talagang may saklay ka. Makakalimutan mo talagang may problema ka, pero may problema pa rin. Pero ito ang maganda. Hindi ka nga lang alipin ng kapangyarihan ng problema. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Created in Christ Jesus. Sabihin natin, created in Christ Jesus. Kaya tayo ay dinisenyo para sa isang atas o assignment. Na kung wala si Lord, hindi maaaring mabuo ito ng sarili lamang natin. Kung wala si Lord, hindi po kaya yan mag-isa. Hindi mo talaga kaya mag-isa. Kailangan mo talaga si Lord. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan mo si Lord. Kailangan talaga natin. Alam mo, kahit anong gawin natin, kapos talaga po. Maaaring makuha mo ngayon, pero mayroon pa ring sagko. Masasagko at masasagko, kakapusin ka pa rin. Mauuntog at mauuntog ka sa dulo. Pero samantalang, kung makita mo ang pagkadisenyo ng Diyos sa iyo, yung assignment na nilagay sa iyo, ay talagang kapag si Kristo ang kaisa mo, wala kang pagkauntog. Wala kang pagkasagko. Hindi ka ma-bottom rock. Hindi ka talaga mapupunta sa kawalan. Ikaw ay talagang magkaroon ng maraming dahilan. Bakit? Sabi ng Romans 14:7-8, basahin natin to sama-sama. 1, 2, 3, go. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili.
at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamamatay, tayo'y sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Tayo'y sa Panginoon, ikaw ay sa Panginoon. Alam mo ba, yung may paninindigan ka na, Lord, ako ay pag-aari mo, ako ay iyo. At dahil ako ay iyo, mamatay o sa mabuhay, ako ay sa iyo. Amen po ba? Ito yung word na before ordained. Bago pa nilalang ang lahat. Kaya dahil sa ikaw ay sa Kanya, maagap kang ginawa, maagap gawin lahat ng inihanda noon pang una. Maagap mong gawin yung silitang before ordained. Maagap gawin lahat ng inihanda noon pang una. Inaagapan mo na yan. Inuunahan mo na yan. Yan yung tinatawag na puno ka ng common sense. Maagap. Maagap, daig ng maagap ang taong masipag. Kahit masipag ka, pag di ka maagap, lagi kang ganito, manyana habits. Mamaya na yan, mamaya na yan. Iwasan mo na yung mamaya na yan. Maagap ka dapat, magkaroon ka ng urgency sa spirit mo. Magkaroon ka ng urgency sa spirit mo. Pagmamadali, ayokong mawala ito. Ayokong lumampas ito. Ayokong lumipas ito. Sa Bisaya pa, ayokong malabyan jud ko. Ayokong malabyan. Hallelujah. Alam mo yung labyan sa Tagalog ay ayokong daanan lang. Ayokong malampasan lang. Ayaw. Kailangang maagap ka. At alam mo ang meaning ng should walk? Upang sumunod. Talagang kailangang sumunod. Lumakad ng malaya sa malawak na tungkulin. Yung malaya na malawak, alam nyo po ba, ang daming gagawin sa paligid. Napakalawak sa harap mo. Ikaw na nga lang kung ano ang pipiliin mo. Hallelujah. Nasa Deuteronomy chapter 30 yan. Nilalatag sa iyong harapan ang mabuti at masama, ang buhay at kamatayan. Sabi ng Diyos kay Moses, sabi ng Diyos sa mga tao, kung ako'y kayo, piliin nyo ang mabuti. Piliin nyo ang pagpapala. Piliin nyo ang buhay. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, piliin natin ang buhay. Sabi natin sa ating katabi, piliin natin ang pagpapala. Kaya sabi ng 1 John 5:3, hallelujah, 1 John 5:3, to obey God. Okay, ulit, 1, 2, 3, go. To obey God is not a burdensome. Hindi mahirap sundin ang Diyos. Quickened by His Spirit. Hindi mahirap sundin ang Diyos. Quickened by His Spirit. Kaya hindi mahirap sundin ang Diyos kasi binuhay, ginising, pinukaw ang iyong pagkataong panloob. Letter B, upang maging abala sa gawain ng Diyos, upang lubos-lubusin ang buhay na nakamit. Alam mo, kung mayroong mga pag-aabalahan ngayon, maging abala ka sa paglilingkod. Abala ka sa paglilingkod, hindi para matenga dito. Yung paglilingkod ba sa trabaho mo, gawin mo yung dapat gawin upang ang amo mo mapatuwa mo. Gawin mo ang dapat gawin upang ang sino mang trabaho, amo mo na yung pinapasukan, ano mang kumpanya ba yan, bahay man yan, ano man yan, may nakakakita o wala, ginagawa mo lang ang bagay na dapat gawin.
Yan po yan, maging abala sa gawain ng Diyos. Ang abala sa gawain ng Diyos, hindi lang naman para maging religious. Napaka mapanalanginin mo, ang kalat naman ng paligid mo. Ay ano ba yan? Hello? Napanalanginin, kakalat naman ng paligid. Pwede ba naman, yung basura, damputin mo yan, oh Lord, thank you. Nakadampot pa rin ako kasi malakas yung kamay ko. Oh Lord, thank you, kasi nagawa ko yung dapat gawin. Oh Lord, thank you, nagawa ko yung dapat gawin. Oh Lord, thank you. Kaya nga po, yung to obey God is not a burdensome. Oh Lord, thank you, marami akong nailapit sa kaharian mo. Marami akong kaluluwang naaakay balik sa'yo. Oh Lord, thank you, may hininga ako para magamit mo at mapakinabangan mo. Hallelujah. Amen po ba doon? At magiging mananagumpay sa lahat ng labanan. Ikaw ay overcomer. Ikaw ay conqueror. Letter C. Ikaw ay conqueror sa iyong mga labanan. Alam mo, ang taong quickened by God, ikaw ay conqueror sa mga labanan mo sa buhay. Yan po ang letter C. Maging mananagumpay sa lahat ng iyong labanan. Lagi kang conqueror. Kaya nga po, letter D, upang malakaran araw-araw ang purpose niya na nilatag ng Diyos sa ating harapan. May nilalatag si Lord sa iyong harapan. Amen po ba? Amen. Nilatag sa iyo yan, sa harapan mo, buhay. Nilatag sa iyong harapan, pagpapala. Niratag sa iyong harapan ang dapat gawin. Nandyan yan sa harapan mo. You are being quickened by God para gawin yan. Hallelujah. Magampanan mo yan. Quickened by God para magampanan mo yan, malakaran mo yan araw-araw. Yung purpose na yan o layunin na yan, nilatag yan ng Diyos sa iyong harapan. Gawin mo lang yan ang buong paniniwala, buong kagalakan, buong, alam mo, yung kalayaan ng puso na gawin yan. Alam mo ba, pag mag-ugali mo yung ganyan, talagang magtatagumpay ka kahit saan. Quickened by God. At ang matindi pa dyan, sabi ng Bible, out of the heart flow issues of life. Kaya Proverbs 4:23, dapat mong piliin na paniwalaan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Ito yung puso mo, lahat ng issue sa buhay mo, bantayan mo yan. Bantayan mo yan. Alam mo bakit? Kasi mula sa puso, bumubulwak, lumalabas lahat ng issue sa buhay. Kaya talagang overcomer ka ng si Jesus na overcome niya ang kamatayan. Nang mabuhay siya, binuhay ka rin kasama niya. Amen po ba? Amen. Kaya ito pong word na ito ang activated na spirit na inilaan sa atin ng Diyos. Yan po yan, yung activated spirit na yan, na nilaan, you are quickened by God, na ikaw ay makalakad sa katuwiran niya, na ikaw, bago pa ang lahat, ay maagap kang binigyan at inihanda ng Diyos noong una pa, na ikaw ay talagang binigyan ng kakayanan na created in Christ Jesus. Inactivate yan ng Diyos sa spirit mo. Inactivate. Pag sinabing activated ni Lord sa buhay mo, alam niyo po, nung binuhay yan sa piling mo, wala pong bagay na di ka magtatagumpay. Kaya po talagang pagtagumpayan yan. Amen po ba? Amen. Kayang pagtagumpayan yan kasi bakit anak ka ng Diyos? Bilang ikaw na tumanggap kay Kristo Jesus, ngayon ay anak ka na at tagapagmana kang kasama ni Kristo Jesus. Amen po ba? Kaya sabi ng Philippians 1:13, for it is God, basa natin, 1, 2, 3, go. For it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayanan para magawa kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang dapat gawin sa ikararangal at ikatutuwa ng kalooban niya.
Siya po talaga lahat. Kaya nga po, kung mananalig ka, bibigyan ka ng kakayanan. Kaya our participation is to discover and fulfill it. Ang partisipasyon natin, ang parte natin, diskubrihin mo yan. Huwag kang laging paawa effect. Wawa naman ako, kawawa naman ako, kawawa naman ako. Hindi. Hindi ka kawawa lagi. Minsan, tayo na ang kumakawawa sa sarili natin. Alam mo ba, nung dati sa paglilingkod, ang una kong kinatatakutan ay sumakay ng jeep, sumakay ng bus. Kasi hindi ako makahabol. Pero hindi yun naging hadlang para ako makapaglingkod. Ako'y nakakapunta kung saan-saang lupalop sa Pilipinas. Talaga naman, sasakay ng kabayo para tumawid sa ilang ilog. Sumakay, alam mo, yung pantalon ko, 2 lang, butas pa halos dito kasi laging nakikiskis ng saklay ko. Yung aking sapatos, kulay pink, butas pa gitna. Makakain ng mani, iinom ng maraming tubig, ayos na, tanghalian na. Kasi, wala. Pero alam nyo, hindi po kumukupas sa puso ko na magawa ang pinagagawa ni Lord. Hallelujah. Hindi po hirap ang makahahadlang. Hindi po yung kakapusan ko ang hadlang para makapaglingkod kay Lord. Kaya nga, God is at work within you. God is at work within you. Kailangan you need to be quickened. Kailangan gisingin ka talaga. Kailangan buhayin ka talaga ni Lord. Kailangan maranasan mo talaga ang pagbaba ng presensya ni Lord sa buhay mo. Para matigil at matapos na ang lagi nating dahilan na parang pangsarili. Para matigil, maputol ang me, mine, and myself. Umabot tayo sa kapahayagan na, Lord, prepare me. Lord, give me a spirit to listen to you. Hallelujah. Kaya nga the word work means energize your life. Activated, effective, and efficient. Kaya dito ako magtatapos. Yung taong sumasama sa Panginoon ay nagkakaroon ng kaisa ng spirit niya. Weakened by Him. But he who is joined to the Lord is one spirit with Him. He who is joined to the Lord is one spirit with Him. Alam mo ba, ang trabaho ng Holy Spirit is to energize you to will it. Energize you to will and to do the things that brings honor to God. Alam mo, gusto niyang ma-energize ka. Gusto niyang ikaw ay palakasin niya. Gusto niyang bigyan ka ng enablement. Gusto niyang ikaw, yung kamay mo na puno ng malas ay papalitan niya ng kamay na masagana. Yung isip mo na napakamakitid ay papalitan ng isip na malawak. Yung pananaw mo na napakaliit ay kaya niyang palawakin. Hindi siya papayag na manatili ka na lagi kang kawawa. Hindi siya papayag na hindi ka magtatagumpay. Pagtatagumpayin ka niya kung mananalig ka ngayong umaga.
pagtatagumpayan ka. Alam mo ba, mula nang ipinanganak ka, nung manalig ka, mag-umpisa kang manalig sa Kanya, ipinanganak kasama mo ang isang bagong pag-asa. Nang ipinanganak ka, ipinanganak kasama mo ang tagumpay. Kaya ngayong umaga, namamanik ang Diyos sa iyo na kung hihingi o magsusuko ka ng buhay, hihingi ka ng tawad, siya ay tapat na ikaw ay linisin. Siya ay tapat na ikaw ay kanyang hugasan at gagawin kanyang bagong-bago sa kanyang harapan. Sabi ng Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung mananalig ka na si Kristo ay anak ng Diyos, na si Kristo ang Panginoon, at mananalig ka ng buong puso na ang Diyos ay binuhay siya mula sa mga patay. Ang Diyos Ama, ang Espiritu ng Ama ang bumuhay sa kanyang katawan na namatay doon sa krus. Yung katawang yon, kung nananalig ka na siya'y muling binuhay, ang sabi ng Bible, maliligtas ka. Tayo po'y tumayo. Kung mananalig ka na makasama ang pagsuko. Confess with your mouth that you are my Lord. Jesus my Lord. And believe in your heart that God raised Him from the dead. Na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Maliligtas ka. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. And I will give my life to you to be our best. Sa ating lahat, sa lahat ng mga nakikinig online via Facebook Live, talaga namang napakaganda ng mensahe ni Pastor Dong about quickened by God. Alam natin na anuman ang ating pinagdadaanan sa panahong ito, ang Diyos natin ay buhay para tayo ay gisingin sa ating mga sitwasyon ngayon. Sa lahat po ng mayroong panalangin, mga kapatid na nanonood Facebook, saan ka mang lugar, nasa ibang bansa ka man, pwede nyo pong i-type sa ating comment box sa ating Facebook. Salamat sa mga buhay nyo, kina Sister Lichi Bakiran, sa mga pastor natin sa iba't ibang bansa, kina Pastor Salve, Pastor Sam, kina Kuya Joey Kaiko, sa mga iba pa nating nanonood. Pwede po kayong mag-comment at kami po'y nandito para po kayo ay aming maipanalangin. Tandaan po natin ang sinabi ni Pastor Dong sa bawat salita na ating napag-aralan ngayong umaga na sa puso nang gagaling ang lahat. Hindi lang ito mabuti pati masama. Pero tandaan natin, mayroong mabuting Diyos na namagitan sa kasamaan at nagtagumpay ang kabutihan. And tayo na mga nilalang ng Panginoon ay may pag-asa. Ini-enable tayo ng Panginoon bagaman tayo ay mayroong katawan na buhay, hindi lang ito nilikha para kumain, kundi para ito ay gamitin sa pagpapala sa ating kapwa. Pagod ka na, di mo na alam ang gagawin mo, may sagot. Ang buhay ng Panginoon ay tanggapin natin. Ang buhay ng Espiritu Santo ay manahan sa atin.
At sabi ng Panginoon, ang Espiritu na bumuhay sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, yun din ang bubuhay sa mga natutulog nating pananampalataya. We are more than conqueror. May kakayanan ka. Huwag kang matakot maniwala sa Panginoon, mga kapatid. Ang iyong problema ay temporal lang. Pero ang pagsunod mo, ang pananampalataya mo sa Panginoon ay may value yan eternal at dadalo yan sa iyong sambahayanan. Sa oras na ito, nais ko kayong ipanalangin. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, buhay ang Diyos. Ipanalangin natin yan. God will quicken you. Salamat, Panginoon, sa mga nandito sa Facebook, sila man ay nakaupo. Ano man ang kalagayan nila, Panginoon Lord, Ikaw ay buhay na umaabot sa aming mga kapatid. Sa oras na ito, kung meron silang karamdaman sa kanilang likod, Panginoon Lord, bigyan mo sila ng kapahingahan, Panginoon. Anumang uri ng sakit, Panginoon, sa banig na karamdaman, sila ay patayuin mo, Panginoon. Sapagkat sa iyong latay at sugat, sinasabi mo sa iyong salita, kami ay babangon, kami ay mabubuhay. You will quicken us, Panginoon. Sa mga tao, Panginoon, naghahanap ng trabaho, Panginoon Lord, pagpalain mo sa oras na ito, Lord. Dalangin namin ang bukas na pinto, Panginoon, sa aming kapatid na nanonood sa live, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord. Mga pamilya, Panginoon Lord, na wasak, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin ko sa buhay nyo, mga kapatid, ay buuin ito ng Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Manahan ka sa bawat tahanang nanonood sa salita mo, Panginoon, at manalaytay ito sa kanilang puso at maranasan sa kanilang buong pamilya. Salamat sa pagpapalang ito. Ito ang aming dalangin, Panginoon Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain.